Mga kumari kong kokak, nagsasawa ka na ba sa pangkaraniwang adobo? Tara, gawin nating masustansya at kakaiba ang adobo mo. Ngayon nga mga kumari kong kokak ay magluluto ako ng all-time favorite Filipino food na adobo. At gagawin nga nating masustansya ang adobo na to dahil lalagyan natin siya ng maraming gulay. At eto nga ay hiniwa-hiwa ko na ang mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto. Teka, isang sulyap muna kay Mother Dragon. Nay. Masyadong allergic talaga si Mother Dragon sa camera. At simulan na nga natin ang pagluluto mga kumari kong kokak. Magpapainit lang ako ng kawali at mantika. Tapos ipiprito ko muna yung patatas hanggang lumambot ito. Mas masarap kasi ang patatas kapag piniprito muna. Mas lalo kasing lumalabas yung flavor niya. At kapag luto na nga ang patatas ay tatabi muna natin ito. At pagkatapos nito ay isusunod naman nating iprito ang saging na saba. Hihintayin nga lang natin ito na mag golden brown at pagkatapos ay tatabi lang muna natin ulit. Ngayon pa lang ay nangangamoy na talaga siya mga kumari kong kokak at sobrang bango niya. At pag ganito na nga ang itsura ng ating saging na saba ay pwede na nga natin itong hanguin sa ating kawali. Magigisa na nga rin pala tayo dito ng bawang at sibuyas. Hihintayin nga lang natin na lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas at pwede na nating ilagay ang ating manok. At igigisa lang nga natin ng igigisa ang manok hanggang sa lumabas ang mga katas nito. At maglalagay na nga rin tayo ng paminta habang iginigisa natin yung manok para magkaroon na siya ng lasa. Tatakipan nga muna natin siya ng mga 1 minuto mga kumari kong kokak at pagkatapos ay pwede na natin siyang lagyan ng toyo. Nasa sa inyo na nga mga kumari kong kokak kung ganong karaming toyo ang ilalagay nyo. Ako kasi marami talagang maglagay ng toyo. At pagkatapos nga lagyan ng toyo ay pwede nyo nang isunod ang suka at ang tubig. At pagkatapos nga ng mga ito ay pwede nyo na itong timplahan mga kumari kong kokak. Pag nagtitimpla nga ako ng adobo, ang inilalagay ko lang dito ay asin, paminta, MSG at syempre isang chicken cubes. Depende din sa panlasa ko mga kumari kong kokak. Pag gusto ko ng medyo matamis-tamis ay naglalagay din ako ng asukal. At pagkatapos nga natin lagyan ng mga ingredients ay haluin lang natin saglit tapos tatakpan na natin hanggang sa lumambot na yung manok. At kapag malambot na ang manok mga kumari kong kokak ay pwede na nating ilagay yung gulay. Sitaw nga muna ang ating ilalagay kasi kailangan din natin itong palambutin mga kumari kong kokak. Dito pa lang ay healthy na ang adobo nyo. At kapag malambot na nga ang sitaw mga kumari kong kokak ay pwede na nating ilagay yung ipinrito nating patatas at saging na saba kanina. Itsura pa lang mga kumari kong kokak ay sobrang sarap na ng adobo natin. Masustansya na at matipid pang iulam. Lagi nga ganito ang ginagawa ko sa adobo mga kumari kong kokak pag gusto ko rin mag-ulam ng gulay para isang lutuan na lang. Kaya makakatipid ka talaga dito sa oras, sa gas at sa gastos. At luto na nga ang ating healthy adobo mga kumari kong kokak. Tikiman time na! Ayun mga kumari kong kokak, tapos na ang ating luto. Hindi ako ang titikim ngayon. So ipatitikim natin siya kay Mother Dragon. Siya na lang mag-taste test, hindi na ako. Tingnan natin sasabihin niya. Wait lang. Nanay, ikaw ang titikim. Titikman niya nga kung ano masarap. Tikman niya yun yung may saging, may ano, tawag doon. Ay dan, anong tawag dito? Patatas. Saka tingnan niyo lasa. Mainit pa? Tikman niyo na. Mainit pa nga. Hindi na yan. Tingin mo na dito. Ano lasa na Di ba ako magsalita? Sarap. Wow! Sinungaling. Sinungaling. Sarap. Nanay. Sarap. Masarap. O magbabay na kayo. Ito close. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching my video. Follow me for more. Babu!